Ano na mga kababayan, Pilipinas, kaya pa ba? At ayun na nga, Jinggoy Estrada was already arrested and jailed for plunder due to his alleged involvement in the Ghost Flood Control projects. Good news ito para sa mga nananawagan ng accountability. It's the much-awaited reunion na mag-best friends na si Bong Revilla at Jinggoy. Janet Napoles be like, kita-kits pa rin tayo mga pare sa ending. This is what I was waiting for, kung meron ba talagang makukulong sa mga na-involved dito sa kaso ng flood control projects. And for sure, meron pang mga susunod according to our sources. We are waiting for the arrest warrants to also be issued to the following: Zaldi Co, Martin Romualdez, Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva, potentially si Marcoleta at yung dalawang Villar, at yung mga contractors at mga opisyales ng DPWH. Kasi the only prominent contractor that we know that is now behind bars is the Discayas. Pero alam naman natin na maraming contractors and politiko ang involved. So sana seryoso talaga ang gobyerno na to, especially the president, to hold these people accountable kahit sino pa yan. But I was wondering, yung mga DDS, galit na galit sa mga kurakot daw sa flood control. Pero nung nakulong naman si Jinggoy na isang involved, galit na galit naman sila kung bakit daw pinakulong. Ano ba talaga ang concern nyo? Akala ko ba you're fighting against corruption? So, bakit ayaw niyong makulong yung isang allegedly corrupt? I remember when I was in high school, kinasuhan na rin to ng plunder. Kasama ng tatay niyang si Erap, who was eventually in prison. And then, who can forget his involvement in the famous Janet Napoles NGO scam? And now, flood control projects. Di na kasi natuto ang mga tao. Alam naman natin na may record ng korupsyon, binoto pa rin. Pinakulong to ni Pinoy nung time niya. Pero sa kasamaang palad, nakialam si Digong, yung tatay niyong karton, kaya nakalaya si Bong Revilla, si Jinggoy, si Gloria Macapagal Arroyo, at saka si Juan Ponce Enrile. May he rest in peace. Let's wait for a while. Hintayin lang natin. I'm sure mauuso na naman yung mga sakit, neck brace, at mga wheelchair. Hahay, sana mga kababayan, huwag na tayong magpauto sa mga politikong pulpul na ito. But this is a good start for accountability. Sana magpatuloy. Pero kung DDS ka at nagalit ka sa pagkakakulong ni Jinggoy, ibig sabihin hindi ka talaga galit sa korupsyon. Die hard ka lang talaga sa mga Duterte. Kaya sana sa mga taong ganito, matauhan sana kayo. Walang kulay ang pagpapanagot sa mga korap na politiko. Kaya kung galit ka sa korupsyon, it doesn't matter who is involved. Ikulong na yan, mga kurakot. Don't lose hope mga kababayan, because hope is endless.